Binabati natin si Maria Santos! Panalo na naman! Champion ng World Culinary Competition! Ang unang 5 beses na na-champion! Anong ginagawa mo? Sabi ko wag kang manalo. Dapat matalo ka ng tao ni Pres Reyes. Pero ikaw, kahit 5 beses kang nag-champion, ano naman kung naging Chef Supremo ka? Sa harap ng mga makapangyarihan, mas madali kang gurugin kaysa isang langgam. Pagkaakyat mo sa stage, puriin mo sila. Maging mabait ka. Dali na. Si Maria Santos, muli na naging pinakamahusay na chef sa mundo. Meron po ba kayong masasabi? Isusumbong ko si Presi Antonio Reyes ng Chef Association sa panunuhol bago ang laban at pagtatangka na dayain ang laban. Ang World Culinary Competition ay banal na lugar para sa bawat chef. Hindi dapat ito dungisan ng sinuman. Hinding-hindi ako susuko. Maria, sisiray mo ba tayo? Pres Reyes, may masasabi po ba kayo? Ano po ang issue sa panunuhol? Walang komento. Uy, nasaan si Chef Supremo? Nandito lang siya kanina? Tatakas? Makakatakas ba siya? Kahit saan siya tumakas, hahanapin ko siya. Oh, anong nangyari? Naglaho na si Chef Supremo Maria Santos. 3 taon siyang nawala. At sa 3 taon na yon, sa dakilang bayan, wala nang nanalo sa World Culinary Competition na kampiyon. Ay, kawawa naman. Kasalanan to ng makapangyarihang si Antonio Reyes, mapangakit sa yaman at mapagiganti. Pagkatapos ng laban, hindi lang niya ipinahamak si Chef Supremo, hinabol pa siya sa buong bansa. Ay, tayong mga ordinaryong tao, paano tayo lalaban sa mga makapangyarihang bigatin? Hindi kita maintindihan. Si Chef Miguel, ang galing. Magaling na, gwapo pa. Hindi mo lang siya tinanggihan noon. Di sana hindi ka naghugas ang plato rito. Umuwi ka na sana at nagpapakasaya. Hay nako, di ko alam kung bakit noon niligawan pa siya ni Chef Miguel. Kahit maganda naman siya, tagahugas lang naman siya. Ngayon, si Chef Miguel, paborito na ng aming senyorita. Ang iba kasi, hindi na siya maaabot. Magmukmuk na lang siya sa pagsisisi. Halika kayo! Tulungan sa main kitchen! Ikaw! At ikaw! Sumama kayo! Bilis! Doon ka! Magiwa ka! Teka. Unahin mo lagyan ng mantika at sesame oil, saka mo ibuhos ang sarsa. Tagahugas ka lang. Anong ginagawa mo sa kitchen namin? Hindi mo ba nakikita? Abala kami. Sa pagkain ko pa, nagbibigay ka pa ng payo. Lumayas ka! Hindi, ikaw... Miguel, sundin mo siya. Chef. Teka, tagahugas lang siya. Itong squirrel fish, daan-daan beses ko nang ginawa. Lagi ko itong ginagawa. Wala namang problema. Boss, lagot po! Yung mga pinahain po, yung baboy at manok, kinuha lang po ng customer ang isang subo. Nagreklamo na agad. Sabi po, di raw ginamit ang authentic flour wine at manok ng bundok. Ano? Isa na namang subo lang? Sa tingin ko, yung customer na yan, hindi naman dito para kumain. Nandito lang para manggulo. May dumating na isang mapagpiing customer. Sundin mo siya sa pagkain na to. Unahin ang mantika at sesame oil sa kang sarsa. Chef, pero... Sundin mo. Ang pangalan ng bahay ng mga bituin, hindi pwedeng masira dahil sa kanya. Sige. Ipasa mo na. Tari, Huwag mong isipin na dahil nakinig sa'yo ang boss, may pwesto ka na sa kanya. Tagahugas ka lang. Ako ang chef dito. Miss, ikaw na ang katulong niya. Ha? Boss, siya? Magiging assistant ko siya? Tay, tumulong lang sila sa paghahanda. Pinapagawa niya na agad siya. Madadawa ba yan? Makinig ka sa akin. Simulan na. Anong gagawin ko? Sa pagkailan ni Miguel, nakapagganda na siya ng mga sangkap. Hindi ko man lang napansin na may ganyan pala rito. Boss, lagot po! Gusto po kayo makita ng customer kasama si Chef!
Bakit bigla nila gustong makita si Chef? Sinabi po ba nila kung bakit? Alam ko, kasalanan niya to. Pinilit niyang lagyan ng mantika at sesame oil yung fish dish. Kaya galit ang customer. Sabi ko na nga ba, tagahugas lang yan. Wala siyang alam sa pagluluto. Tingnan mo ang ginawa mo. Sa bahay ng mga bituin, ngayon lang may customer na ganito ka-dissatisfied sa pagkain natin at pinapatawag pa ang boss at chef. Ang taong yan, hindi para kumain. Miguel, sumama ka sa akin sa harap. Boss, di po pwede. Malapit na matapos to. Maria, bantayan mo muna to. Sumama ka. Bantayan mo lang ang apoy. Kalahating oras, tandaan mo, huwag mong palampasin. Mali lahat. Ganitong paraan, sa isang ordinaryong kainan, pwede pang kumasa sa mga ordinaryong customer. Pero sa isang sikat na restaurant, kapag may makaharap na masilan na customer, siguradong malaking problema. Ito na ba ang sikat na putahe ng bahay ng mga bituin? Kulay. Walang kulay. Amoy. Pangit din ang amoy. Pati ang pagkakahain, hindi nakakagana. Sa tingin ko, ang mga chef ninyo rito ay puro palamuti lang. Ginagamit nyo lang ang pangalan nyo para manloko. Matagal na nandito ang bahay ng mga bituin. Wala pang customer na nagsabi masama ang pagkain. Walang nagsasabi, pero hindi ibig sabihin na hindi masama ang pagkain nyo. Masama ang pagkain namin. Tingin ko, sa suot mo, sinadya mo lang to para makalusot, no? Sige, sabihin mo nga kung anong mali sa pagkain at di mo gusto. Ikulang sa scallop. Itong braised pork. Hindi nyo ginamit ang pulo. 50 anyos na hua掉. Pati yung simpleng ginisang baka at repolyo, napaluto nyo ng tuyo. Ang bahay ng mga bituin nyo, puro pangalan lang. Ito. Masarap naman, di ba? Tingnan mo, wala kang kumpiyansa. O, mayroon pa rin papuri. Itong isda, okay lang. Dinamit ang mantika at sesame oil para takpan ng pait. Pero, itong sarsa, halos sang-awa lang. Hindi siya basta-basta. Ganito na lang. Gino, itong mga in-order nyo, gagawin ko ulit. Libreng-libreng. Hanggang sa makuha ang gusto nyo. Pahid po ba kayo? Boss! Kahit ilang beses nyo pagawin, hindi siya mapapasaya. Dahil kayo ay basura. Wala ka pa rin pinagbago. Itong bahay ng mga bituin na iniwan ni Lolo, baka masira sa kamay mo. President William, bakit po kayo nandito? Nandito si President William para suriin ang mga dating negosyo sa sentral. At may dala siyang investment para ang mga dating negosyo sa sentral ay may pakilala sa buong mundo. Pero pagdating pa lang sa tinaguriang pambato na bahay ng mga bituin, may gulo na agad. Ay nako. Tay, sa harap ni President William, anong palabas to? Suel kang anak ka! Anong meron? Di ba't ang panganay na anak ay pinalayas na ng boss? Bakit niya dinala si President William dito sa bahay ng mga bituin? Malinaw na nandito siya para manggulo. Kuya, ano ba talagang ginagawa mo? Siyempre, para iligtas ang pangalan ng bahay ng mga bituin. President William, nakita nyo na po, di ba? Itong mga tinaguriang pambato nila sa mga ordinaryong tao lang epektibo. Pero kung para sa sentral o sa buong mundo, itong mga to hindi sila kailangan. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo pa nga natitikman yan, pero paulit-ulit kang sinisiraan ng bahay ng mga bituin. Anong pakay mo? Hindi nga ako kumain. Pero may isa nang nagbigay ng sagot. 'Di ba, Mr. Garcia?
Tama. Itong mga pagkain ay hindi tugma sa reputasyon ng isang sikat na negosyo. Mr. Garcia, ikaw pala ang food expert? Si Ramon Garcia. Ako nga. Aba! May plano ka na pala. Anong sinasabi mo? Para naman sa ikabubuti ng bahay ng mga bituin. Isipin mo, kung makukuha lang ang approval ni Mr. Garcia, ang bahay ng mga bituin ay lalo pang uunlad. Sayang. Naalala ko na. Nitong 2 taon, may malubang sakit ka. Yung gamot mo may side effects. Kaya ang pang-amoy at kamay mo ay malubang nasira. Hindi ka na siguro makakluto, no? Ano? Nanginginig at mahina ang kamay ng chef. Hindi na siya makakluto. Kaya pala ang luto ni chef, paminsan-minsan matabang, minsan maalat. Akala ko pa naman nag-e-eksperimento siya ng bagong recipe. Ay, nako. Ngayon, hindi mo na kayang palaganapin ang pangalan ng bahay ng mga bituin. Kaya mag-retire ka na habang maaga pa para di ka mapahiya ang bahay ng mga bituin at lalo na mapahiya ang buong sentral at pati na ang mga negosyo ng dakilang bayan. Kahit na wala ang pang-amoy ni Chef, sa maraming taon, ang karanasan niya sa pagluluto, kaya pa rin niyang magluto. Yang sinasabi mo, hindi mo rin naman paniniwalaan. Ang chef na nawala ng pang-amoy, anong ibig sabihin yan? Alam mo naman yan, di ba? Harapin ang katotohanan. Hindi na siya pwedeng maging chef. Itong ribs mukhang masarap. Teka. Huwag po. Mr. Garcia, tingnan niyo po to. Ang greasy at matabang. Kapag kinain niyo po to, baka madumihan ang bibig niyo. Di ba yan ang niluto ni Chef Miguel? Yung mga tadyang sa kaldero? Di ba adobong tadyang ang niluto ko? Bakit naging sweet and sour tadyang? Pinaglaruan mo ang pagkain ko! Paano mo nagawa to ng pabago-bago sa niluto ng chef namin? Pinabantayan ko lang sa'yo yan! Hindi mo dapat minago! Pasurang tagahugas! Gusto mo ba mapahamak kami? Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang bahay ng mga bituin niyo ngayon, nagkaganyan na kayo na tagahugas na ang nagluluto? President William, nakita niyo po, di ba? Ngayon, ang bahay ng mga bituin ay hindi na ang dati na bahay ng mga bituin. Sinong nagsabing bawal magluto ang babae? Ang dating Chef Supremo, babae rin, di ba? Ang dating Chef Supremo, isa siyang takilang tao. Hindi siya maihahambing sa isang hamak na tagahugas na tulad niya. Tingnan niyo to. Anong klaseng kalat to? Kahit sa aso, ayaw nito. Ganitong kalat lang ang inihanda niyo kay Mr. Garcia. Ito ba ang serbisyo ng bahay ng mga bituin? President William, tingnan niyo po. Ganito nila itinuring si Mr. Garcia. Ibig sabihin, ang dangal ng sikat na negosyong ito ay hindi na nila karapat-dapat. Bawat pagkain sa bahay ng mga bituin ay pinaghirapan naming lutuin. Walang kapabayaan. Paulo Villanueva, itinuro ko sa'yo na maging tapat sa tao at sa pagluluto. At ganito mo lang sinasayang ang pagkain? Ako pang sinasayang ang pagkain. Binigay niyo ang mahahalagang sangkap sa isang tagahugas para lang gawing basura. At sa huli, walang kumain. Yan ang tunay na sayang. Ikaw. Ano? Dahil mahalaga sa iyo ang pagkain, kung ganon, ikaw na lang ang kumain ng itim na luto na to. Ikaw! Ano? Kainin mo. President William, tingnan niyo po. Ang laging sinasabi niya ay, huwag sayangin ang pagkain. Pero kahit ang sarili nilang niluto, ayaw nilang kainin. Paulo! Sobra ka na! Tatay mong chef! Wala ka bang takot at tamaan ng kidlat? Usapan ng to, hindi tao. Sabihin mo, tama ba ako? O kaya, ikaw na lang ang kumain. Roberto Villanueva, bahay ng mga bituin. Bilang isang sikat na negosyo, dapat lahat ay maayos. Pero hindi ka lang nagpakita ng mabuting halimbawa, kundi nanguna ka pa sa pagsasayang ng pagkain. Nakakadismaya ang bahay ng mga bituin. Sige, kakainin ko. Wapo! Tay! Chef! Hey! Chef! Hey!
Masarap. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ay, masarap, masarap. Masarap. Masarap, masarap. Ang sarap talaga. Tay, huwag ka na mapanggap. Itong madilim na pagkain, halatang masama. Ang tigas ng ulo mo. Pinapahirapan mo lang sarili mo. President William, sa tingin ko, kahit sa sahig ngayon ay isang palanggana ng dumi, gagawin pa rin ni tatay na para masarap. I'll get him. Kasalanan mo! Pinaglaruan mong sangkap! Dahil sa'yo, napahamak ang chef! Tadahugas! Tingnan mo ang ginawa mo! Hindi ko akalain na ang sikat na bahay ng mga bituin ay ganito na lang. Hindi. President William, hindi kaya ni tatay. Pero hindi ibig sabihin na di ko rin kaya. Malaki ang ginastos ko para makuha itong 3 veteranong chef. Pero bago sila magpakita ng galing nila, may hihingin lang akong pabor. Ito ay, kung ang galing nila ay mapapasaya kayo, sana kayo na ang magpasya na ang bahay ng mga bituin ay ibigay sa akin. Hindi! President William, itong bahay ng mga bituin ay pamana ng pamilya Villanueva. Napakahalaga nito. Hinding-hindi ko ito ipapasa sa isang taong may masamang balak. Sutil, huwag mo akalain na hindi ko alam ang mga balak mo, mga pakana mo. Na yung umabot na tayo sa ganito, sa ngalan ng bahay ng mga bituin, hahamonin kita sa isang laban ng kamatayan. Tay, Chef, Bakit naman ako matatakot? Tandaan mo, may 3 master ako. Laban ng kamatayan. Boss Roberto, sigurado ka na ba? Desidido na ako. Sige, ngayon, ako ang magpapasya. Kung sinong manalo sa laban na to, siya ang magiging tunay na boss ng bahay ng mga bituin. Sakto, nandito rin si Mr. Garcia. Kaya ikaw na po ang maging hurado. anong laban ng kamatayan? Ang laban ng kamatayan sa dakilang bayan, ang pinakamabigat na laban sa mundo ng pagluluto. Kapag may humamon, hindi pwedeng tumanggi ang tinawag. Kapag nanalo, tatanggapin ng samahan ng mga chef at bibigyan ng suporta. Pero kapag natalo, kailangang putulin ang sariling kamay at hinding-hindi na makakapagluto at tuluyan ng tatanggalin sa samahan. grabe pala. Tagahugas! Tingnan mo ang ginawa mo! Tay, pag natalo sa laban, hindi ka na makakapagluto. Mamaya, itong mga basurang to, makikita nyo kung ano ang tunay na galing. Unang rang, lasa. Master Carlos, sige. Carlos Mendoza, magturo ka. Carlos Mendoza. Carlos Mendoza, ang pinakamahusay na master ng lasa sa sentral. Kahit ang pinakamahirap na customer, kapag dumaan sa kanyang lasa at ayusin niya, walang sinuman ang hindi mapapasok sa kanya. Sa sentral, ang kanyang lasa, kung siya ang pangalawa, walang nangangahas maging una. Nakakuha pa si kuya ng ganito kagaling. E di siguradong talo na tayo. Nasalang naman ng laban, di ba? Di ba yan ang basic ng isang chef? Nung nasa eskwela pa ako sa chef class, ako ang top sa lasa sa buong school. Ako na ang haharap sa kanya. Hindi ka kaya. Chef, bukod sa akin, sino paglalaban? Itong matanda, hayaan na. Bayad ko na lang sa pamilya Villanueva sa pagtanggap nila sa akin. Ako na. Saguro mo na, kulang pa ba? Mag-ayos ka na at bumalik ka sa kusina. Oo nga, tatuhugas ka lang. Anong gulo to? Tay, si Chef Miguel na lang po ang subukan. Tama na. Hey, siya na. Ano?
Mukhang ang bahay ng mga bituin ay magbabago na amo. Bakit si boss pinapalaban ng isang tagahugas? Bakit? May dahilan si boss kung bakit niya yan ginagawa. Sigurado, gusto niya ang tagahugas ang unang subukan ang kalaban para makapaghanda. Kaya pala. Sino ka? Magpakilala ka! Bahay ng mga bituin. Tagahugas. Ano? Takahugas? Kayong bahay ng mga bituin, sobra naman ang pang-iinsulto nyo. Ako, ang master ng panlasa ng sentral at nagpadala kayo ng babae para labanan ako? Wala na po kayong ibang tao, no? Pati isang tagahugas. Ipinapalaban nyo. Anong masama sa babae? Anong masama sa tagahugas? Basta manalo, di ba? Sige, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na Chef Supremo. Simula na ang unang round! Itong putahe ay may 27 lasa. Ang pangunahing sangkap ay mula sa Qingyuan, Guangdong, ang dibdib ng manok. Ang sangkap naman ay mula sa Zhumadian, Henan, ang mani ng Zhengyang. Ang mga pampalasa, dried chili mula sa Guizhou, mula sa Ya'an, Sichuan, ang Sichuan peppercorn ng Hanyuan. Asin mula sa Zigong, Sichuan, tradisyonal na toyo mula sa Fujian. Asukal mula sa Chongzuo, Guangxi. Suka mula sa Qishan, Shanxi. At cornstarch mula sa Sentral. At ang huling dalawang lasa ay mula sa Handan, Hebei. Ang Pinong sesame oil ng Daming. At ang Chinese rice wine ng Heshan, Guangdong. Magaling! Siya nga ang tanyag sa sentral, ang tunay na master ng panlasa. Sa isang sugo lang, alam na niyang lahat ng sangkap ng manok sa sarsa, pati ang 27 pinagmulan nito. Imposible! Lagot na. Talo na talaga tayo. Uy, anong ginagawa niya? Tapos na ang iba. Kakakain pa lang niya. Ang bagal niya, anong ginagawa niya? Sabi ko na nga ba, tagahugas lang siya. Paano niya malalaman ang mga lasa sa pagkain? Mali ba ang pagtingin ko sa kanya? Tay, sumuko na lang po kayo. Sa sentral, sa lasa. Imposibleng may tao na tatalo kay Master Carlos. 750 150 382. Anong binubulong niya? Kung di mo kaya, bumaba ka na. Nakakahiya ka sa taas! Sayang lang ang oras! 1 3 Tsaka, Mali. Binibilang niya. Ayan, alam ko na. Hala mo, Ro. Tama ng kayiyan. Mumaba ka na. Ang pangunahing sangkap ng manok sa tatlong sarsa ay galing sa manok ng bundok ng manok, 750 gramo. Ang pangalawang sangkap ay matamis na alak ng lalawigan ng matamis na alak, 150 milliliters. Ang mga pampalasa ay damong ligaw ng lalawigan ng damong ligaw, 3 gramo. Berdeng sili ng lalawigan ng berdeng sili, 10 gramo. Pulang sili ng lalawigan ng pulang sili, 8 gramo. Luya ng lalawigan ng luya, 2 gramo. At huli, sibuyas ng lalawigan ng sibuyas, 1 gramo. Asukal mula sa tubo ng lalawigan ng asukal, 3 gramo. Imposible! Tama ba ang narinig ko? Kahit ang eksaktong dami ng mga sangkap, nalasa niya? Puro hula lang yan. Paano may tao na sa isang subo lang ay masasabi ng eksakto ang pilagmulan at dami ng lahat ng sangkap? Hindi, imposible to. Manok ng bundok ng manok sa Demratsus sang pitso gramo, lalawigan ng matamis na alak, sa Totuts 50 ml, damong ligaw ng lalawigan ng damong ligaw, 3 gramo, pulang sili ng lalawigan ng pulang sili, at gramo, parehong 20 sejad lasa. Pero nalasa niya ang eksaktong dami ng lahat ng sangkap at walang kamali-mali. Ha? Ano? Paano? Paano isang tao sa isang subo lang ay manalaman ng eksaktong dami ng sangkap? Talaga bang siyang tagahugas ng bahay ng mga bituin?
Mukha siyang tuwang-tuwa sa pagkain. Paano yan magiging madilim na pagkain? Tagahugas lang siya. Paano siya naging ganito kagaling? Imposible! Paano nangyari to? Nag-guess lang siya. Para makagawa ng ganyan, baka siya na nga ang may perpektong panlasa? Ang laway ng kamalayan? Hindi na siya basta-basta. Idineklara ko sa unang round, panalo ang bahay ng mga bituin! Akala ko ba magaling ka? Pati isang tagahugas di mo matalo! Hindi ko ni kasalanan. Ang ganyang katumpakan ay siya may perpektong panlasa lang. Ang laway ng kamalayan, ang tulad niya, sa buong dakilang bayan, ilang ang mayroon. Hindi siya basta-basta isang tagahugas. Palusot ka ba? Walang kwenta ka! Sa round na to, maswerte lang kayo! Salamat. Ang tunay na pagluluto ay hindi sa ganyang gimmick, sa pagluluto mismo. Huwag mo isipin na dahil marunong kang tumikim, magaling ka ng chef. Ang susunod na laban ay... Pansit! Pansip! Nagkamali kayo ng kalaban. Alam niyo ba kung anong tawag sa akin? Ari ng pansit ng sentral. Sa unang round, sinuwerte na kayo. Nakaharap kayo sa isang henyo. Sa ikalawa, ako naman. Mukhang kahit langit, ayaw kayong manalo. Master Manuel. Panatag lang po, Mr. Villanueva. Ang mga payaso lang na yan ay hindi ko pinapansin. Sino tinatawag mong payaso? Chef! Huwag niyo kong pigilan! Ipapahiya ko siya! Ito lang pala ang pinadala nila. Mukhang mahina lang naman. Siya pa, laban kay Chef Miguel. Sa laban na to, siguradong panalo tayo. Hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta. Huwag mo palakihin ang loob nila at pababayan ang sa atin. Huwag mong isipin na dahil sa tsamba mo lang ay magaling ka na. Babae ka lang. Mahaba ang buhok pero maliit ang utak. Sa laban na to, tingnan mo lang. Ipapakita ko sa'yo kung paano siya luluhod sa hari ng pansit ng sentral. Teka. Hari ng pansit ng sentral, Miguel Ramos. Magturo ka sa'kin. Hindi mo siya kaya. Tagahugas. Inamin kong may talento ka. Pinaghirapan mo ang iyong panlasa. Matagal na, no? Yon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na maestro. Ikaw, maestro, ang kapal na mukha mong magmayabang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang galing ng hari ng pansit ng sentral. Naalala ko na! Siya ang pinakamahusay na maestro ng noodles ng dakilang bayan, si Manuel de la Cruz. Galing niya? Si Manuel de la Cruz, ang Dragon Blade ng Dakilang Bayan. Noon, sa listahan ng pinakamahusay na noodles ng Dakilang Bayan, top 3 siya. Pero napakalupit niya, malakas ang loob niya. Nagpapasakit siya sa laban. Minsan, diretso niyang itinapon ang noodles at binali ang tuhod ng kalaban. Kaya, tinanggal siya ng samahan na noodles. Sa kasalukuyan, hindi ko akalain na ang suwail kong anak ay sasama pa sa taong tulad niya. May nababali sa tuhod ng noodles? Si Chef Miguel. Mapapahamak ba siya? Ay, si Migs. Bababaw pa at padalos-dalos. Wow! Hari ng pansit ng sentral talaga! Chef Miguel! Yung maestro ng noodles, bakit hindi gumagalaw? Nataranta na yata. Talo siya. Ano pinagsasabi mo? Si Chef Miguel ang namungguna. Paano siya matatalo? Si Chef Miguel, ang hari ng pansit ng sentral? Napakagaling niya. Ang lakas! Tunay na tagabahay ng mga bituin! Ang chef namin! Kita mo, ito ang agwat sa atin.
Desperado na kayo, no? Ngayon, alam nyo na kung anong agwat, no? Ang chef nyo na ipinagmamalaki nyo, ang hari ng pansit ng sentral. Kahit dito pa siya maghalo buong araw, 10 araw, hindi pa rin siya lalapit sa Master Manuel sa 1 minuto. Ha? Paano nangyari to? Grabe! Ito na ba ang tinaguriang inner strength? Ngayon lang ako nakakita sa totoong buhay ng gumagamit ng inner strength sa paghalo. Puro forma lang. Puro forma. Walang kwenta. Tapusin mo na. Lago. Anong nangyari? Bakit mo bilangga ang mesa ko? Yung pansik ko, sinayang mo lang! Sino ba talaga siya? Natalo niya si Manuel de la Cruz, isang master. May master sila. Sumuko na lang tayo. Kalokohan! Mga basura lang sila. Anong master? Hinding-hindi ako susuko ng ganito. President William, Mr. Garcia, wasak na ang pansit nila. Kaya sa round na to, panalo na kami, di ba? Round 2, panalo si Paulo Villanueva. Kaling! Kung di mo lang ginagalo ang pansit ko, siguradong panalo ako. Tumahimik ka. Kahit pa umusok yung pansit mo, hindi ka pa rin mananalo. Chef, bumaba ka. Salamat. Basurang tagahukas! Kung di dahil sa'yo, hindi sana ako natalo. Oo nga, mananalo na sana kami. Kasalanan mo. Sinira mo ang noodles si Chef Miguel. Bumalik ka na sa kusina. Wala kang kinalaman dito. Aba, talo ka na. Bakit mo sisisihin ang tagahugas? Sa tingin ko, alam mo nang talo ka na. Kaya nagpanggap ka na lang. Para di ka masyadong mapahiya. Sige, laban ulit! Basura ka lang. Kahit ilang beses pa, pareho lang ang resulta. Te, ikaw na lang ang lumaban. Para di mapahiya ang basurang yan. Yuri team mo. Wala ka sa lugar. Tay, ang bahay ng mga bituin ay sa akin na. Swill! Lahat! Ang huling laban ay laban ng kreatibong pagkain. Chef, sa laban na to, babawi ako. Sa huling laban, ikaw na ang bahala. Ipakita mo sa mga basurang to kung ano ang tunay na galing sa kusina. Mga basura, ipakikilala ko sa inyo. Siya ang bagong kampeon ng Dakilang Bayang Cooking Competition. Ang bagong pambato, si Jerome de la Cruz. At isa pa siyang alagad ng Chef Supremo. Ang huling alagad. Ang huling alagad ng Chef Supremo? Alagad ng Chef Supremo! Lagot na. Di siguradong talo na tayo. Ay, nasira ang pang-amoy nyo. Alagad ng Chef Supremo ang kalaban. Kahit kayo ni Chef Miguel ang lumaban, maliit pa rin ang tsansa natin. Ano naman kung alagad siya ng Chef Supremo? Kahit ang Chef Supremo ang dumating, kaya ko pa rin. Kaya ko siyang labanan. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Pakiusap. Tulungan mo ang bahay ng mga bituin na manalo sa huling laban. Chef, sinira na ng tagahugas ang laban ko. Siya pa rin ang ipapalaban nyo? Gusto niyo bang sirain ang bahay ng mga bituin? At ang pangalan nito? Oo nga, te. Kahit magaling ang panlasa niya, pero kung talagang marunong siyang magluto, bakit siya natataga sa kusina bilang tagahugas? Chef, pag-isipan niyo po. Pag-isipan niyo po. Oo nga, tay.
Tagahugas ka lang. Pinaglaban mo pa. Seryoso? Itong huling laban ay tungkol sa buhay ng bahay ng mga bituin. Talaga bang itong tagahugas ang ipapalaban nyo? O kaya, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pag-isipan niyo ulit. Simulan na! Sige. Ang lulutuin ko ngayon ay 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Di ba isahan sa 8 pambihirang diskarte ng Chef Supremo? Kakawa ka rin? 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Tama bang narinig ko? Gagawa rin siya ng espesyalidad ng Chef Supremo? Sa harap pa ng alagad ng Chef Supremo, nagpapakitang gilas pa. Nagpapakamatay! Baka naman. Gawin na lang natin ang signature dish ng bahay ng mga bituin. Ang pinatakam na pa to. Sige, susugal na lang ako. Alam mo rin ang 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix ng master ko? Bakit di ko alam na may alagad pala ang Chef Supremo? Ano alam mo? Nagahugas ka lang. Di ba't ang Chef Supremo ay binanang samahan ng mga chef at 3 taon nang nawawala? Paano siya magkakaroon ng alagad? Hindi siya binan! Saawa na siya sa mga diskriminasyon sa likod at sa buong samahan ng mga chef ng dakilang bayan, ang korupsyon. Anong ibig mong sabihin? Ang master ko ang pinakamahusay na chef sa mundo! Nagrepresenta siya ng dakilang bayan at umakyat sa tuktok ng mundo! Kung di lang sa salot na si Antonio Reyes na nagkalat ng kasinungalingan at hinabol-habol ang master ko, maglalaho ba siya? Kailangan ko ng balat ng lychee. Halos, tapos na siya. Bakit pa niya kailangan ng balat ng lychee? Kung ako sana, may tsansa pa tayong manalo. Ngayon, talo na tayo. Kunin ang balat ng lychee. Wala akong narinig na ang putahin to ay gumagamit ng balat ng lychee. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 3 taong nawala, ang 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Tunay na alagad ng Chef Supremo. Pinagbuti niya ang klasikong putahe. Nakita ko na ang kagandahan ng 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Wala na akong hihilingin pa. Anong ginagawa mo? Tapos na sila! Nag-scope ka pa na papaya! Tay, sabi ko na, hindi kayo mananalo. Ay, mali bang inalo ko? Ang gawa ni Master Jerome ay espesyalidad ng Chef Supremo. Maliban kung ang Chef Supremo mismo ang dumating. Kung hindi, kayo. Hindi na makakabawi. Dali na. Suko na kayo. President William. Tama po, di ba? Tama. Itong putahe ng Chef Supremo, kahit sa buong dakilang bayan, ilan lang ang kaya itong gawin. Si Master Jerome, sa galing niya lang, kayang talunin ang lahat dito. Yanunsyo ko na, ang 3 round. Teka lang, naalala ko lang, muntik kong malimutan. Ang talo sa laban na to, anong gagawin niya? Gawin mo na! Kuya, nakuha mo na ang bahay ng mga bituin. Bakit mo pa siya pinipilit? Hindi ba siyang naghamon sa akin? Bilang dating head chef ng bahay ng mga bituin, wala man lang kautusan. Kasalanan mo to! Kung di dahil sa'yo, hindi sana ang head chef namin napunta sa ganito! Tapos na ang laban! Nasa taas ka pa rin! Ano ba nagtatagal mo? Wala ka bang hiya? Bumaba ka na! Ako ang naghamon. May usapan tayo. Yanunsyo ko, mula ngayon, hindi na ako magluluto. Huwag po! Keka, di pa tapos ang laban. Ikaw na tagahugas. Ano pa ba? Pinahama ko na ang head chef at ang bahay ng mga bituin. Sa ganito na kami. Laban sa pagluluto, dapat munang tikman bago magkakoronahan. Tama na. Huwag ka nang umarte. Sa lagay na to.
Tingnan nyo, ito ang tunay na 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Naalala ko na! Siya kaya. Ito pala ang tunay na 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix! Grabe! Magandang pagsisimula! Malaking swerte! Pag-unlad para sa lahat! Tama! Siya nga. Siya ang... 3 taon. Sa wakas, lumitaw na siya. Siya ang chef. Chef. Hindi, Antonio Reyes. Hinahanap pa rin siya. Huwag nating ilantad ang pagkatao niya. Kayo pala. Hindi ko akalain na nandito kayo. Sino siya? Bakit din niya lang itsura ninyo? Siya kaya ang Chef Supremo? Hindi siya. Hindi siya. Master! Sa wakas, nakita ko na po kayo. Nagkamali po ako. Hindi ko po kayo nakilala. Nagpakitang gilas pa po ako sa inyo. Sa susunod, tandaan mo, kapag ginagawa mo tong putahe, laging gamitan ng balat ng litchi. Hindi mo ako sinisisi. Tanggapin niyo po akong alagad. Wah! Jerome, anong ginagawa mo? Manaki ang binayad ko sa'yo para maging chef ko! Manahimik ka. Hindi po alam kung sino siya. Pake ko kung sino siya. Kaya niyang gawin to. Ang 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Ano ngayon? Isa lang siyang tagahugas ng pinggan dito. Heto ang pera mo. Kunin mo na. Bayad na yan. Layas. Ikaw! Master, pakiusap po. Sabihin niyo sa akin kung bakit po ang sa inyo ay 4, pero sa akin, 1 lang. Tumayo ka muna. Hindi po. Sabihin niyo po muna. Hindi po ako tatayo hanggat di niyo sinasabi. Sa harap ng mismong tao, nagpanggap ang alagad niya at nabuking ka pa. At may gana ka pang tawagin siyang master. Grabe ka, ang kapal na mukha mo. Ha! Gusto ko. Wala namang sinabi ang master ko. Anong pakialam mo, matanda? Ngayon, salamat. Swell, isama mo na ang mga tao mo, Layas. Layas! Oy, tanda! Ano ipinagyayabang mo? Wala bang resulta mga tagahatol? President William, ngayong tapos na ang mga putahe, pakainin na po si Mr. Garcia! Anong pagkain pa? Huwag nang tikman. Sa 2 round, panalo ang bahay ng mga bituin. Anong ibig sabihin nyo? Hindi pa natitikman. Paano naagaw ang resulta? Itong mga dala mo, sino sila para ikumpara sa kanya? Maghintay kayo! Itong bahay ng mga bituin, sa akin din to. Hinding-hindi ako titigil. Salamat sa'yo, Ate Maria. Kundi, ang bahay ng mga bituin natin ay hindi na mapapanatili. Sarap! Sarap. Uy, nasa si Mr. Garcia? Ito nga ang lasa. Wala na. Pero kulang pa. Gusto ko pa. Sarap! Ang sarap! Teka. Tagahatol ako. Ako muna. Tapos na ang laban. Anong tagahatol? Ako muna. Wala na. Wala na agad. Yung mga hayop kayo, wala man lang natira. Bakit niyo to ginagawa sa akin? Hindi. Boss Roberto, salamat sa'yo. Nakatikim ako ng luto niya. President William, dito na lang po kayo sa sentral ng ilang araw. Hayaan niyo po akong pagsilbihan kayo. Hey, kamakailan sa Hilaga Mamian, may 2 napakagaling na chef
Naghahaman sila sa iba't ibang bayan. Marami na silang tinalo, kaya kailangan ko na umalis. Maghahanda na ako. Mauuna na ako. Hanggang sa muli. Mr. Garcia, tara na. Alis na. Halos lumpo na ako. Di na ako makatulong sa dakilang bayan. Kundi, Tay, yung pang-amoy nyo, wala na po bang paraan? Wala na po? May paraan ako. Subukan natin. May paraan ako. Subukan natin. Oh. May mga kaso noon na sa pamamagitan ng matinding pampasigla sa ilong at sabay na acupuncture, nakabawi sila. Pero, maliit ang tsansa. Talaga? Delikado ba yan? Subukan na natin. Di ko akalain na sa bahay ng mga bituin. 3 taon ka na. Pasensya na sa mga nagawa ko noon. Patawarin mo sana ako. Wala yon. Kahit 3 taon na ang lumipas. Pero si Antonio Reyes, hahanapin ka pa rin. Kung papayag po kayo, pwede po kayong manatili sa bahay ng mga bituin. Ang bahay ng mga bituin, handang magsilbi sa inyo. Ang galing! Hey, boss. Boss Roberto, pwede rin po ba akong manatili dito? Basta't kasama ko si Master. Kahit taga-prep lang ko, ayos lang. See? Boss Roberto, galing sa lalawigan ng tofu. Ang pinakamaamoy na tokwa, amuyin nyo. Ay, wala pa rin nangyayari. Ate Maria, baka may mali sa paraan. Sabi ko na, chef lang siya. Magagamot ba niya to? Ay, nako. Ang paggaling. Hindi naman yan magagaling agad. Dahan-dahan lang. Tiwala ako sa'yo. Ang bango ng sabaw na to. Ang galing! Bumalik na ang pang-amoy ni Chef. Di ko inakala. Magaling ka pala sa pang-amoy. Siyempre, tingnan mo kung sino siya. Tay, magaling ka na ba talaga? Magaling na. Salamat, ha? Wala yon. Uy, nabalitaan mo ba yung kamakailang Hilagang Amihan Challenge? Lahat ng chef natin sa dakilang bayan ay tinatalo ng mga chef ng Hilagang Amihan. Pati mga chef ng samahan ng mga chef ng dakilang bayan, pati sila ay natalo. Pag natalo tayo, lahat ng restaurant sa dakilang bayan ay puro mga lutuin na lang ng Hilagang Amihan ang gawin. At taon-taon, mabibigay tayo sa kanila ng 50 milyong ginto. Kasalanan to ni Antonio Reyes. Siya nadaya sa laban. Dami niyang sinayang na magagaling na chef. Kung nanito lang si Chef Supremo, hindi sana yung mga chef ng maliit na bansa nagmamayabang sa dakilang bayan. Nagbantang pa napuputulin ng mga kamay ng lahat ng chef natin para di na makagawa ng masarap ang dakilang bayan. Ay... Nabalitaan ko, pati ang dating chef ng palasyo, si Ginoong Pedro Salazar, ay bumalik na rin. Siya ba yung nasa isang putahe lang? Tinalo ang mga bansa ng Sakura, Gitnang Yue at Kanlurang Asya, si Ginoong Pedro Salazar? Di ba't siya na 70 taon na? Pinakilos pa siya. Mukhang Hilagang Amihan na yon. Ay, seryoso talaga. Kung sumali lang ako, wala nang laban ang Hilagang Amihan. Tama! Sa ating mundo ng pagkain, daming magagaling. Bakit ba tayo sa isang maliit na bansa? Ang ating mundo ng pagluluto sa kamay ni Antonio Reyes ay naging maganda lang sa labas, pero bulok sa loob. Bilang mga taga-dakilang bayan, sa dakilang bayan, sa oras ng panganib ng ating pagluluto, hindi tayo pwedeng tumunganga lang. Bukas, aalis na tayo. Puntang Chef Supremo Challenge. Sige, tiyak na ang Hilagang Amihan ay lulupuhin natin. Master, pupunta po ba kayo? Si Antonio Reyes, siguradong nandoon din. Kapag sumama ka, delikado ka. Ako na po ang bahala. Master, magbihis po kayo ng ibang itsura.
Para si Antonio Reyes, di kayo makilala. Ganito ba? Okay lang ba? Relax lang po, Master. Sa itsura niyo po, siguradong walang problema. Dakilang bayan, nasa panganib ang ating mga chef. Dalhin nyo na itong matanda. Sa susunod, patay na yan. Hindi ko akalain. Natalo pati ang dating chef ng palasyo. Ang chef ng Dakilang Amihan. Grabe, ang galing. Ganito lang, at sa hari ng Dakilang Bayan pa, nagluto ng 30 taon. Mukhang ang hari ng Dakilang Bayan ay di rin pala masyalan. Naglaban na ba ang kaluran? Talo na sila. Ang silangan? At ang mga taga-bambu at ilong? Ang Dakilang Bayan, wala na bang ibang magaling? Mukhang ang Dakilang Bayan. Wala na nga. Sige. Mula ngayon, ang Dakilang Bayan, lahat ng restauranyo sa Hilagang Amihan na ang pamamahala. Pangako ko, bibigyan namin kayong lahat ng masarap na pagkain. Ang yabang ng mga Hilagang Amihan! Ako na ang bahala sa kanila. Ako na. Sige. Basta talunin mo si Victor Lim. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Wala akong kailangan. Ang hiling ko lang, gawin mo ng mas kaunti ang mga marurumi mong gawain. Para sa ating samahan ng mga chef ng Dakilang Bayan, gawin mo ang tama. Dakilang Bayan. May pag-asa pa pala. Isa na namang basurang ipapahama. Victor Lim. Tapos na to. Ang dami mong satsat. Isang ambihirang utay. Bulaklak sa ulan. Sa Haring Hilagang Amihan yan. Para sa mga mahahalagang bisita. Anong ginagawa ni Chef? Hindi ko makita. Butterfly Dream. Ano? Yung matagal nang nawawalang putahe? Butterfly Dream. Panalo na. Yang hawak mo. Anong klaseng bagay yan? Mukhang marumi. Peach wine. Sashimi at alak. Ang sosyal naman. Pero para lang yan. Sa'yo at sa ex mo na nagiinuman sa gabi. Hindi ito bagay sa laban ng mga Chef Supremo. Ingay. Barbaro. Hindi nyo maintindihan ang ganyan. Itong alak, hindi to inumin. Sunogin to. Wow, ang banggo! Parang nasa gitna ng peach blossoms. Ang lakas! Parang totoong peach blossoms. Ayan na. Ano yan na? Tingnan nyo, butterflies! Butterfly Dream. Tapos na? Imposible! Paano ako natalo ng isang matanda? Bata ka pa. Ang husay ay pinag-ensayuhan. May pag-asa pa ang mga chef ng Dakilang Bayan. Oh, ano? Si Simon Castillo, kailangan pa bang tikman? Ilang araw na ang laban. Isang beses lang kayo nanalo at nagpapasikat na kayo. Victor Lim, bumaba ka muna. Ngayon, Rico Amihan, turuan mo siya ng leksyon. Hayaan mo silang manatili sa putikan. Sino naman siya? Mukhang mas magaling pa kay Victor Lim. Kahit sino pa, magaling ang head chef natin. Natalo mo si Victor Lim, pero hindi yan maganda dahil ako ang kalaban mo. At ako, papatayin kita sa kahihiyan. Head chef ng bahay ng mga bituin, Roberto Villanueva. Magturo ka. Itim na kutsara ng Hilagang Amihan, Rico Amihan. Itim na kutsara? Galing sa Hilagang Amihan sa iba't ibang lutuing bayan at doon siya nagwagi. May hawak siyang 18 uri ng galing. Ibig sabihin, magaling pala siya. Boss Roberto, ikaw na ang susunod. Simulan na! Yung taga-Hilagang Amihan, anong niluto niya? Mukhang panalo na naman tayo. Mukhang ang Dakilang Bayan talunan na naman. Itong Dragon's Roar, kahit kakaibang itsura, pero paali yan matatalo ang 4 na lasa ng 4-1. Tanda, huwag mong isipin na dahil natalo mo ko, maliligtas mo na ang pagkatalo ng Dakilang Bayan.
Mukhang taloka pa rin. Tanda. Umuwi ka na lang sa probinsya at magsaka. Oo nga pala. Yang bahay ng mga bituin mo, pwede na magsara. Paano? Talong chef. Ano na? Sabi ko na, wala nang matatapang sa Dakilang Bayan. Antonio Reyes! Ayon sa usapan, ang Dakilang Bayan, lahat ng restauran ninyo ay dapat lang gumawa ng mga putahe ng Hilagang Amihan. At saka, taon-taon, magbibigay kayo sa Hilagang Amihan ng 50 milyong ginto. Pirmahan nyo na to. Pirmahan nyo na! Hindi pwede to! Ang mga putahe ng Dakilang Bayan ay may mahabang kasaysayan. Paano namin gagawin lang ang mga karaniwang pagkain ng Hilagang Amihan? Talo na agad! Mga walang kwenta! Ito, ang presidente ng inyong samahan ng mga chef ang pumayag. Babawi ba kayo? Sa laban sa Hilagang Amihan, kung matalo tayo, hindi lang mapapahiya ang Dakilang Bayan, kundi may malaking danyos pa. Siguradong hindi ako palalampasin ng hari. Hindi pwede. Hindi ako ang dapat sisihin. Kung nandito lang si Chef Supremo Maria, paano pa tayo mapapahiya ng Hilagang Amihan? Oo nga, kasalanan to ni Antonio Reyes. Nabulag sa pera. Para sa sarili, ipinahamak niya si Chef Supremo. Ayan, tuloy. Wala nang magaling na chef sa Dakilang Bayan. At may ganapa siyang magalit dito. Tumahimik kayo! Walang utang na loob si Maria Santos. Hindi sumusunod sa patakaran. At hindi sumusunod sa utos. Isa lang siyang makasariling tao. Patagal na siyang tinanggal sa samahan. Hindi na siya chef. Lalo na, hindi siya Chef Supremo. Subukan niyong banggitin ang pangalan ni Maria Santos at makakatihim kayo sa akin. Ano? Gumawa ka na masama? Ayaw mo pa umamin, ha? Sa harap ng lahat, akala mo kaya mong itago ang lahat? Si Maria Santos ang tunay na Chef Supremo ng Dakilang Bayan. Tama. Si Maria Santos ang Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Tumahimik! Tumahimik kayong lahat! Ikaw ang dapat tumahimik. Ang tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging presidente ng ating samahan. Ikaw! Bitawan niyo ko! Anong ginagawa niyo? Bantay! Bantay! Tama na! Ang gulo nyo sa Dakilang Bayan, ayusin nyo sa inyo. Ngayon, maghanap kayo ng tao na pipirma sa kasunduang to. Itong mapanghamong kasunduan, hinding-hindi namin pipirmahan. Ano? Ayaw kayo! Oh, wala kayong pera, no? Madali lang yan. Halika, lahat kayo. Pila kayo. Magpahulog kayo sa ilalim ko. Sa bawat isa, bawas ng 1,000,000 pilak. Isa pa, bawas na naman ng 1,000,000 pilak. Basta't makumpleto nyo ang 50 tao, ang buwis nyo ngayong taon ay libre na. Sobra na to! Bakit? Ayaw nyo ba mampahulog? Kayong taga-Dakilang Bayan, di ba't lagi nyo sinasabi na mahal yung bayan nyo? Ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero ayaw nyo na naman. Mukhang hindi nyo rin naman mahal ang bayan nyo. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahiya! Lalabanan ko kayo! May tapang ka rin pala. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Chef ka, di ba? Kaya ang mga kamay mo ay mahalaga, di ba? Bantay. Pugutan nyo ng kamay! Huwag! Pugutan nyo na! Sige! Master. Ayos ka lang? Makinig kayo. Ang master ko, Chef Supremo. Nandito na si Maria Santos. Kayong lahat, lagot na kayo! Chef Supremo! Chef Supremo! Si Maria Santos! Siya, ang Chef Supremo! Bumalik na ang Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Buti naman, may pag-asa na ang Dakilang Bayan. Kaya nga,
Ang mga lalaki sa dakilang bayan ay mga walang kwenta. Nag-aasa pa kayo sa isang babae para ilitas ang dakilang bayan. Ano ba yun kung babae siya? Kaya ka pa rin patayin hanggang sa mamatay. Sige, kung ganon, ngayon, haharapin ko ang tinaguriang Chef Supremo, ang kutsilyo. Ito, ginawa mula sa 5 taong yelo. Yelo ng amihan blade. Tama, ito nga. Itong kutsilyo. Sa mga alamat ko lang ito narinig. Di ko akalain na ngayon, makikita ko na. Ang hiwa ng isda gamit ang kutsilyong ito ay manipis na parang pakpak ng tipaklong at makintab. At dahil sa sobrang lamig ng kutsilyo, nakakapigil ito sa sariwang lasa ng isda at nagpapalamig sa pakiramdam. Ang kamay ni Rico! Nalamigan ang kamay niya. Di ko akalain. Para sa pagluluto, gagawin niya to. Ang ulam ko, bundok ng malamig na isda, tapos na. Ang galing ng kutsilyo ni Rico. Talagang nagahilagang amihan. Itim na kutsara, itim na kutsara. Nasaan ang ulam ni Chef Supremo? Tapos na ang kalaban. Bakit pinapamasa pa ni Master ang isda? Tapos na rin ako. Mukhang ang dakilang bayan nyo ay wala ng ibang tao. Gagamit kayo ng isang hilaw na isda para lokohin ako. Nakakahiya. Sinong nagsabi na ito'y isang hilaw na isda? Tingnan nyo. Ito ang mapa ng dakilang bayan. Ha? Hindi ito basta-bastang isda! Simon Castillo, pakitiman po. Grabe! Ang isda! Kumagaya sa lasa ng pato! Ang galing! Grabe! Paano mo nagawa to? Ang likod ng isda, hinati. Tapos, inihulnong sa 3 apoy ng lasa. Ang init! Ang lasa! Sakto lang! Ang itlog ng alimango, pantay na ipinalatag sa hiwa ng isda. Ang isda't itlog ng alimango, nadhalo para sa malambot at pinong lasa. Itong putahe ay kumakatawan sa lasa ng 4 na rehiyon ng dakilang bayan. Talo na kami. Talo kami. Kayo po ang dapat lang na pinakamahusay na chef sa mundo. Payapa po akong sumuko. Kapag gumalit po ako sa dakilang bayan, sana po'y matuto pa ako sa inyo. Mauna na po. Panalo tayo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Chef Supremo! Master, ikaw nga po ang Chef Supremo ng dakilang bayan! Ang galing! Ang galing niyo po. Salamat po sa suporta. Boss Roberto, tara na! Tara, Ruina. Tara. Alis pa ba kayo? Tatakas ka! Antonio Reyes! Niligtas lang ng master kong samahan ng mga chef. Ano ibig mong sabihin? Siya ang salot ang samahan ng mga chef. 5 taon siyang nawala. Ngayon, dapat siyang pagbayarin sa kanyang pagkakasala. Mga bantay! Dakpin niyo siya! Subukan mo! Antonio Reyes, para sa dakilang bayan si Maria Santos. Subukan mo siyang galawin at babagsak ang samahan ng mga chef. Hindi mo makukuha ang Chef Supremo. Kayong lang. Kahit may sala ang Chef Supremo, hindi sa iyong desisyon. Isang presidente lang ng samahan ng mga chef ang magpapasya. Mukhang wala kang ganyang kapangyarihan. Talaga? Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung may karapatan ako.
Ang durugin kayong mga langgam ay parang bali ng buto. Mauna na kayo. Ang hidwaan namin, dapat matapos na yon. Master, huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kanya magagalaw. Tama, Chef Supremo. Huwag kang mag-alala o protektahan ka namin. Antonio Reyes, payo ko lang sa'yo. Palayain mo na kami ngayon at may pag-asa ka pang mabuhay. Pagdating ng tatay ko, hindi mo na to pagpipigilan. Ang tatay mo? Sino ba ang tatay mo? Kahit ang hari pang dumating, gagalawin ko si Maria Santos. Sugod! Ngayon, subukan mo siyang galawin. Narito na ang Haring Dakilang Bayan. Narito na ang Haring Dakilang Bayan. Kamahalan, bakit po kayo narito? Kung di ako darating, paano ko makikita ang yabang mo? Nagkakamali po kayo, kamahalan. Pinaparusahan ko lang po ang salot sa ating samahan ng mga chef. 3 taon nang nakaraan. Itong taksil na to ang sumira sa pangalan ng ating samahan ng mga chef. Dahil dito, ang ating samahan ay lalong bumagsak. Oh, ang tulad niya dapat lang patayin para di masira ang lahat dahil sa isang taong salot. Oh, kamahalan. Ako na po ang bahala. Mga bantay, itong mga pasaway na to. Dakpin niyo silang lahat. Ama, ibig sabihin po, si Antonio Reyes ay huhulihin ako. Ama, kamahalan. Antonio Reyes, ang lakas ng loob mo, ang anak ko pa ang gagalawin mo. Pinakulong mo ang anak ko? Magtatanong ako sa iyo, ang prinsipe ng Dakilang Bayan, anong krimen ang kanyang ginawa? Kamahalan, kamahalan, di pagkakaunawaan po. Malaking di pagkakaunawaan po. Di pagkakaunawaan. Kung di dumating ang hari, baka lumipad ka na. Patawad po, prinsipe. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Ama, ito po ang mga ebidensya tungkol kay Antonio Reyes na aking inimbestigahan. Pakisuri po. Antonio Reyes, ang lakas ng loob mo, tinal mo. Kamahalan, wala po akong sala. Wala kang sala? Ikaw ang nagpahamak sa pinakamahusay na chef ng Dakilang Bayan. O ako ang nagbintang sa'yo? Ako, ito. Antonio Reyes, sa iyong katiwalian, sinisiraan mo ang Dakilang Bayan at ang pinakamahusay na chef nito. Alisin ang kanyang pwesto bilang presidente ng samahan ng mga chef. Ikulong sa piitan at bitayin sa taglagas. Ayos na po, Master. Hindi na po kayo kailangan magtago. Maaari na po kayong gawin ang gusto ninyo. Ikaw pala ang prinsipe. Opo, pero habang buhay pa rin po akong alagad ninyo. Nung umalis po kayo noon, matagal po akong nalungkot. Pinagbintangan ka ni Antonio Reyes, kaya naghanap po ako ng ebidensya para linisin ang pangalan ninyo. Araw-araw, hindi niya inuukol ang atensyon sa pamamahala. Gusto lang niyang makasama ang mga chef. Buti na lang, sa pagkakataong ito, tinanggal niya ang peste sa Dakilang Bayan. President William, ang samahan ng mga chef ng Dakilang Bayan ay ipinag-uutos ko sa iyo. Hindi ko po kayo bibiguin, kamahalan. Itataguyod ko ang pagkain ng Dakilang Bayan sa buong mundo. Mabuti. Ano pang hinihintay mo? Sumama ka sa akin. Ayoko. Saan man po siya magpunta, sasama ako. Sige, mahala ka na. Kahit saan ka pa magpunta. Talaga po? Maria Santos, ang samahan ng mga chef ng Dakilang Bayan ay naghihintay sa pagbabalik mo. Huwag na po. Mas gusto ko po ang buhay ko ngayon. Salamat po sa inyong alok, President William. Mauuna na po kami. Sige po, kain na. Ay, ang mga dating paborito, ang bahay ng mga bituin at bahay ng tradisyon na lang ang may dating lasa. Yung iba, mula na may Black Dragon flag na sila, wala nang lasa.
Tay, narinig ko. Ang pinuno ng madilim na samahan ay lahi raw na Royal Chef. Tinatawag niya tayong samahan ng liwanag. Grabe na sila nitong 6 na buwan. Karamihan sa mga dating paborito sa sentral ay may Black Dragon flag na. Sa tingin nyo, ang bahay ng mga bituin natin, mapapalagyan din kaya ng Black Dragon flag? Hindi. Akong bahala. Sa bawat dumating sa madilim na samahan, tatapusin ko. Kalma lang. Ayos lang. Boss Roberto, pupunta ako sa palengke. Sige. Maestro, sama ako. Dito ka lang. Bantayan ang kusina. Boy, ang pinakamahal nyo, ihay nyo sa akin. Mga sir, anong gusto ninyong orderin? Ihanda nyo ko ng pinakamahal nyo. Siyempre po, ang 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Ano? Kaya nyo palang gawin ang espesyalidad ng Chef Supremo? Hoy, hamak na serbidor, huwag kang magmayabang. Kapag di nyo yan nagawa, babasagin ko tong sikat na karatula ng bahay ng mga bituin at ipapalit ang watawat ng madilim na samahan. Kayo, madilim na samahan kayo! Tay. Ang mga taga-madilim na samahan, nandito na talaga sila. Minamaliit ang aming tanyag na negosyo. Akala nila wala na kaming tao. Sa 2 hamak na yan, magkakagulo sa bahay ng mga bituin. Turuan ko sila ng leksyon na yon. Kayong 2 lang at ilalagay nyo yung watawat nyo dito sa bahay ng mga bituin? Tingnan nyo kung saan kayo pumunta. Anong luka? Isa lang tong patay na negosyo. Pero sabi ng serbidor kanina, mayroon daw dito ang 4 na sarsa ng Dragon at Phoenix. Gusto ko sanang tikman. Kayong mga basura, gusto nyo to tikman? Lumayas na kayo! Hindi kayo welcome dito. Tumahimik ka! Okay ka lang? Ito ang Dragon Blade at Magic Sage. Mga tigre kayo ng madilim na samahan. Leo Cruz at Erwin Tan. Matandang to, tumahimik ka! Luto na kayo! Ako na. Ayos. Ang bahay ng mga bituin nyo, Medyo mas magaling sa ibang matatanda. Pero itong klaseng pagkain, hindi talaga bagay sa pangalan nyo. ang bahay ng mga bituin. Sa matirim na samahan na lang. Dapat! Kayo? Ang galing sa pagluto, sa galing na susukat. Kung wala kayong galing, magsara na kayo. Itong watawa. Ilalagay nyo ba to sa labas? O ako na ang maglalagay? Huwag mong itatapon yung watawat mo sa bahay ng mga bituin. Walang kwenta. Ang daldal mo pa. Ngayon, sisirain ko ang kamay mo para maging isa kang ganap na walang kwenta. Chef! Lumayo kayo. Di ko akalain, may ibubuga ka pala, tanda. Sige, tapusin na kita ngayon at isasara ko ang bahay ng mga bituin. Wow! Ang galing ni Chef! Turuan sila ng leksyon, Chef, para malaman nila na ang bahay ng mga bituin ay hindi basta-basta. Nanalo si Chef! Ni si Chef, di nila kinaya. At gusto pa nilang isara ang bahay ng mga bituin? Hasa. Hey! Chef! Boss, Roberto! Chef, ayos ka lang ba? Mukhang di ka naman pala ganun kagaling, matanda. Yung Kuya Randy, 30% lang ang ginamit, tumba ka na agad.
Kuya Randy, dalhin mo tong 2 babae at ibigay sa pinuno. Yung iba, kung gusto nila mo trabaho pa, dito na lang sila. Yung ayaw, baliin ang kamay at palayasin. Ang bahay ng mga bituin ay hindi lugar para sa inyo. Master! Hayop na babae! Gusto mo mamatay? Ang galing niya pala. Sino siya? Sabihin niyo sa pinuno niyo. Subukan niyo lang ulit. Hindi ko kayo palalampasin. Layas. Maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Pa, ayos ka lang ba? Master, marunong ka palang lumaban. Ano pa po ang hindi ko alam? Ayos ka lang ba? Babalik sila. Ayos lang. Pag bumalik sila, si Master, siguradong tatapusin sila ng husto. Tama na. Miwan, mag-focus na tayo sa National Heritage Restaurant Competition. Pinuno, ang bahay ng mga bituin, di po namin nakuha. Mga walang kwenta. May magaling po sa bahay ng mga bituin. Magaling. At babae pa po, pareho po kaming natalo ni Leo Cruz. Si Maria Santos na naman yung bruhang yan. Paulit-ulit niya akong pinipigilan na agawin ang bahay ng mga bituin. Ang bahay ng mga bituin ay interesante pala. Pinuno, may plano pa po ako. Sabihin mo. Basta tulungan niyo po ako sa National Heritage Restaurant Competition na manalo. May paraan po akong pilitin si Papa na isuko ang bahay ng mga bituin. Sa araw na yon, ibibigay ko na sa inyo ang bahay ng mga bituin. Sige, pumapayag ako. Pero kapag natalo ka, gagawin kitang inutil. Ha? Ito? Horiko? Oo. Kainin mo to. Ano to? Oh. Ito ay pampalakas ng pang-amoy at panlasa mo. Tutulungan ka nito na lumakas ang galing mo. Wow! Salamat po! Alis na. Roberto, Maria, maghintay kayo. Ipapaluhod ko kayo sa harap ko. Dati, mag-isa lang ako sa laban. Ngayon, kasama ko na si Master na lumaban. Ang saya-saya ko. Ngayon, ang 3 pamilyar na pamilya sa finals ay mga sikat na pamilya sa loob ng 100 taon. Ang Dongxing Building ng Hyundai ang nangungguna sa gulay. Hindi lang sila nagluluto ng gulay, kundi kayang gawing manok, pato o isda ang gulay. Napakasarap. Paano yung isa? Yung isa ay ang bahay ng karamihan ng madilim na samahan. Specialty nila ang pagkaing Tianjin.
Ano man ang sikat nila, basta't nandyan si Master. Ang corona ay sa bahay ng mga bituin. Hindi yan sigurado. Kuya, bakit ka nandito? Sutil! Ang lakas ng loob mong makisama sa madilim na samahan! Kuya, bakit ka kasama nila? Alam mo ba kung sino sila? Kanino man ako kasama? Ano pakialam mo? Itay, pagsisisihan mo to. Na ibinigay mo sa isang babae ang bahay ng mga bituin. Kung nakinig ka lang sana sa sinabi ni Itay, gagawin niya ba to? Tumahimik ka! Anong alam mo? Babae ka lang? Kako! Aba, sino to? Kamali lang ako ng tao noon. Dala ako ng mga halimaw, kaya ka nakalusot. Pero iba na ngayon. Ngayon, hindi ka na makakakuha ng ganyang swerte. Magaling ka nga lumaban, pero pagluluto ang laban niya yon. Babae ka lang naman. Umuwi ka na't magluto. Umuwi ka na't magluto. Alagaan mo na lang ang mga anak mo. Kuya, kilala niyo ba siya? Paki ko kung sino siya. Papatumbahin ko siya ngayon at magmamakaawa. Ikaw lang? Payaso. Ipapaalam ko sa'yo. Ang ako ngayon, iba na sa dati. Ngayon, napakalakas ng panlasa at pangamoy ko, lalo na ang pagluluto ko. Ang damit mo, hampas lupa ang sabon, galing sa puno, no? At pinaba mo pa ng fenugreek. Pasensya na. Masyado kasi mataba ang kinakain ko. Masama ang tiyan ko. Ikaw! Makinig ka, ha? Kahit ngayon at kahit malakas ang pang-amoy mo, ang master ko, kayang talunin ka ng pati utot mo'y tumalsik. Pweh. Jerome! Nagpanggap kang alagad ng Chef Supremo. Hindi pa tayo tapos. Na yon, ang lahat ng atraso mo, babayaran mo. Sino nagsabi na nagpapanggap akong alagad ni Chef Supremo? Ako nga ang alagad ni Chef Supremo. Ang susunod mong sasabihin, siya na ang Chef Supremo, no? Tama, siya ang master ko. Hoy, bata! Ikaw pa naman, ang cooking champion ng dakilang bayan at ang master mo ay isang basurang tagahugas. Hindi ka man lang nahihiya, ipinagmamalaki mo pa. Kung siya ang Chef Supremo, edi ako ang tatay niya. Teka! Kuya, nakikita ko ang tunay na galing. Hindi tulad mo na may masamang hangarin. Bulag sa mata at isip. Nandito na kayo. President William, narito na po kayo. Kasalanan ko po nung huli. Nagkamali po ng tao. Nag-disappoint po ako sa inyo. Pero iba na po ngayon. Sigurado magugustuhan niyo po ito. Kaya sana po ay pag-isipan nyo na ipaubaya sa akin ang bahay ng mga bituin. Kuya, di ka pa talaga sumusuko, ha? Layas! Manalo ka muna bago ka magsalita. Tara, ipapakilala kita sa dalawa pang tagahatol. Manalo sa master ko? Asa ka? Maghintay na kayo. Tiyak na ipapaluhod ko kayo at magmakaawa sa akin. Kapag natalo ka, mag-ingat ka sa kamay mo. Boss Roberto, matagal na. Ikaw ang pinuno ng madilim na samahan, Patrick Sai? Magaling ang memorya nyo, Boss Roberto. Nabalitaan kong may problema sa pang-amoy nyo. Hindi pa ba kayo gumagaling? Kung hindi, bakit niya ipinasadi ang isang babae? Basta magaling magluto. Kahit sino, pareho lang. Pero, Boss Roberto, magaling ang anak niyo.
Sayang. Ngayon, siya ang chef ng bahay ng Karanyaan na kalaban ng bahay ng mga bituin. Aba, nagtataka lang ako. Ang babaeng chef na pinagkakatiwalaan nyo. Sino kaya siya? Parang kilala ko siya. Sa lahat, ang pambansang paligsahan ng mga matatag na restaurant. 3 matatag na restaurant ang nakapasok sa finals. Sila ay ang Bahay ng mga Bituin ng Sentral, ang Dongxing Building ng Hyundai, at ang Bahay ng Karanyaan ng Sentral. Ang tema ng finals ay Tokwa. Bawat isa ay gagawa ng sariling putahe. Ang mga hurado ay mula sa World Chef Association, si Mr. Xu Yao, komisyoner ng Dakilang Bayan, at ang Vice President ng Master Chef Association, si Mr. Zheng Lei. Sila mismo ang tatalas at pipiliin ang kampeon at bibigyan ng golden sign. Pinubuksan ko na ang finals. Isang babae, lalaban sa amin. Yung babae, sa bahay ng mga bituin lang dati isang tagahugas. Tapos, ewan ko anong pampatulog ang binigay sa boss. Naging chef pa. Ano? Tagahugas? Magluluto? Ang bahay ng mga bituin. Ganito na ba kalala? Oy, alam mo ba kung sinong nasa harap mo? Kung alam mo lang kung sino siya, baka mamatay ka sa takot. Isang tagahugas. Anong klaseng pagkatao? Chef Supremo ba siya? Ha? Huwag kang magyabang. Ipapauwi ko kayo agad. Akin ang golden sign. Akin din ang bahay ng mga bituin. Wala sa inyo yan! Baliw. Master, anong gagawin natin? Ilabas mong sili, patuyuin. Opo! Patuyuin ang sila eh? Oo po, Master. Meron lang tayong isang sandali. Maabutan to ba natin? Huwag mong sabihin tokwa sa maanghang na sarsa. Sa bagay, tagahugas ka lang naman. Ang kaya mo lang gawin ay mga lutong bahay. Kung ipapagawa sa'yo ng mga mas sosyal na pagkain, hindi mo rin kaya. Sino nasabing hindi niya kaya? Ang mga luto niya, mas marami pa sa mga kinain mo. Ay, magmayabang ka muna. May araw ka rin. Kulang sa alang. Maliliit ang mata mo o mahina ang puso mo. Master, ano kailangan pa? Patis. Patis? Master, tukwa sa maanghang na sarsa po talaga. Sabi ko na nga ba, alo na yan. Huwag kang magdiwang agad. Baka hindi ikaw ang manalo. Boss Roberto, mukhang hindi ka lang tumatanda. Pati ang pagkilatis mo ay mahina rin. Ano ikukumpara dyan? Tokwa sa maanghang na sarsa. Imposibleng may gawin pa siya na espesyal. Itay, yung tokwa sa maanghang na sarsa, maliit ang tsansa. Master, pwede pa po natin palitan. Wow! Isang piraso lang ng malambot na tokwa, ginawa niyang dragon! Napakahirap niyan sa pagputol. Isang mali, uulitin mo. At sa napaka-counting oras, nakagawa na siya ng dragon. Tagahugas. Kita mo? Ito ang galing ko. Yang tokwa sa maanghang na sarsa mo. Paano yan makakapantay sa akin? Ano? Sa napakaikling oras, nakagawa pa siya ng isa pang phoenix. Hindi ko akalain na siya dakilang bayan. Marami palang magagaling. Napakagaling ng pagputol niya. Ang paraan ng pagputol ng gulay ay ginamit niya sa malambot na tokwa. Kailangan ng husay sa pagpipil, pagpapahaba, pagpuputol, at pagpuputol sa hugis sektor. Siya ka lang makakagawa ng dragon at phoenix. Boss Roberto, tinalo ka ng sarili mo, anak. Masakit siguro yan, no? Relax lang. Ang bahay ng mga bituin, ako na ang bahala sa negosyo mo. Tagahugas, tokwa sa maanghang na sarsa. Kailangan ba ng ganito katagal? Pinili kang chef ng bahay ng mga bituin. Pinakamalaking pagkakamali nila. Ang ulam ng bahay ng Karangyaan ng Central, Dragon at Phoenix. Pakikiramdam po ninyo. Sa Dongxinglo ay ang malikhay na tokwa. May alam ka rin pala. Ang ulam ng Dongxinglo ng Hyundai, malikhay na tokwa. Pakikiramdam po. Lagot na. Ang ganda ng dalawang ulam na to. Lalo na tayo.
Gamit ang tokwa, ginawa niyang parang utak ng unggoy. Hay, napakagandang ideya! Gamit ang pinakasimpleng sangkap, gumawa ng pinakamasarap na ulam. Sa itsura pa lang, nakakagana na. Pero yan ba? Bahay ng mga bituin. Tokwa sa maanghang na sarsa. Tapos na. Subukan niyo po. Ganito lang? May gana ka pang iserve yan? Sa di nakakaalam, akala pa namang tokwa to. Akala ko pa naman isa siyang master. Yun pala, isa lang siyang hamak. Ang dali lang talunin ni Boss Roberto. Ay, sige. Subukan nyo na. Ito'y abalone sauce. Pinahiran sa tokwa. Napakasarap! May lobster roe rin. At sapaw na may crab roe. Pinataba nito ang lasa ng tokwa. Maganda, maganda! Tingnan natin hanggang kailan ka mapapanggap. Itong malikhay na tokwa, wala man lang lasang tokwa. Kung di mo sinabi na tokwa to, akala ko talaga utak to. At saka, may kaunting sariwang lasa pa. Kita mo? Ayaw ng mga taga-hatol na subukan yan. Sina Mr. Javier at Vice President Chua nakatikim na sila ng lahat ng pagkain sa Dakilang Bayan. Sa ganito lang, isang simpleng sangkap. Gusto mong makuha ang pabor nila? Asa ka pa. Tay, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo. Pinadala mo pa tong ganito para lumaban. Sa huli, itong bahay ng mga bituin ay mapapasa akin din. Hoy, takahukas. Huwag kang mag-alala. Ang bagong boss ng bahay ng mga bituin ay ako na. Pero tatanggapin pa rin kita. Tutal, babae ka lang. Mahirap mag-isa sa labas. Kaya pwede pa rin kitang patawarin at hayaan dito. Magpatuloy kang maghugas dito. Nagasunod na kami na siyama ni Vice President Chua, pinagkasangtong namin ang Dragon at Phoenix ng Bahay ng Karanyaan. Galing! Madali lang kay Boss Roberto. Hey, pirmahan mo na to. Ang bahay ng mga bituin ay sa madilim na samahan na. Pero huwag kang mag-alala, itong sikat na pamilya na pwesto, papanatilihin namin. Heto. Hey! Sinubukan na natin. Ang lasa. Pakiusap, tikman niyo muna itong tokwa sa maanghang na sarsa bago kayo magpasya. President William, may resulta na po. Bakit yung kinakampihan ng tagahugas? Sige na nga. Sarap! Ito ang pinakamasarap na tokwa! Ano? Ano? Master, ang tokwa sa maanghang na sarsa, ginawa niyo pong obra. Ang sarap nito. Imposible! Tabi, hindi ba't ito'y isang simpleng tokwa sa maanghang na sarsa? Hindi ako naniniwala dito. Imposible! Ito mukhang walang dating na tokwa sa maanghang na sarsa ay may iba't ibang lasang karne. Isang pirasong tokwa ay sapat na para sa akin. May galing at talino ng isang dalubhasa. Hindi ito malilibutan. Ito ang tunay na tradisyon. Ang amoy na naramdaman ko kanina, ang lasang karne, hindi sa sabaw, kundi sa tokwa. Master, ikaw talaga! Ikaw ang pinakamahusay! President William, nagkamali po kami. I-anunsyo na po ang resulta. Sige,
ang National Heritage Restaurant Competition, ang huling nagwagi ay Bahay ng Mga Bituin! Tay, nanalo tayo! Tama! Nanalo tayo! Ang tindig niya, ang dating niya, pamilyar. Usapin to ng madilim na samahan. Huwag kang makialam. Nandito ako. Hindi ka makakapanakit. Naalala ko na! Siya ang pinakamahusay na chef sa mundo! Si Maria San! Ano? Siyang Chef Supremo? 3 taon na, sa wakas, nagpakita na po kayo. Ikaw pala ang Chef Supremo. Kasalanan po namin. Patawad po! Haha. Chef Supremo, ako po si Patrick C. Kanina po, hindi ko po alam na kayo pala ang Chef Supremo. Patawad po. Hindi, imposible. Paano siya magiging Chef Supremo? Kung siyang Chef Supremo, iinom ko yung tubig sa paggawa ng tokwa. Sabi ko na sa'yo, Chef Supremo ang master ko. Ayaw mo kasi maniwala. O ano, masarap ba yung tubig ng tokwa? Magsorry ka sa Chef Supremo. Ang lakas ng loob mong bastusin ang Chef Supremo. Chef Supremo? Siya ang Chef Supremo? Kung ganun, talo na ako. Siya ang Chef Supremo. Ano naman ako? Ay! Ako! Isa akong payaso! Ay! Isa akong payaso! Chef Supremo, lindang lang po ako sa kanya, kaya po ako naging bastos. Patawad po. Ayos lang. Napala. Kapag nasa sentral na bayan po kayo at may manggulo sa inyo, ipakita nyo lang po itong token. Ang mga tauhan ko, agad po silang darating. Salamat. Mauna na po ako. Tara. Ito ang imbitasyon. Ang bagong World Culinary Competition ay malapit na. Sana'y muling maging kinatawan ng dakilang bayan at manalo sa buong mundo. Panatag ka lang. Ang aming samahan ng mga chef ng dakilang bayan ay muling naayos. Hinding-hindi na mamanipula ang kompetisyon. Bawat laban ay tiyak na patas. Master, kung ayaw niyo pong pumunta, nandito ako. Hanggat nandito ako, walang mga ngahas sa inyo. Ang galing! Tara na. Parating na.